Guys, panoorin nyo ang video na to hanggang matapos and compare it sa present administration ngayon. And kayo na humusga. Personal na inaalam ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa nalalapit na pananalasa ng Typhoon Ompong. Maliban sa rescue at relief operations, pinatitiyak ng Pangulo ang maayos na komunikasyon para sa mabilis na pagresponde. Andre Angelic, makulimlim na panahon na ang nararanasan sa bahaging ito ng Malacanang. Si Pangulong Rodrigo Duterte isinagawa na ang AFP-PNP Joint Command Conference kagabi na dapat sana'y gagawin ngayong hapon. Sa ambush interview ng Pangulo kahapon sa NDRRMC sa Campaginaldo, sinabi nito na posibleng sa Surigao o sa Davao City siya mag-monitor ng bagyong si Ompong. Pero nauna nang sinabi ni Presidential Assistant to the President Bongo na posibleng dito sa Malacanang mag-monitor ang Pangulo. Narito ang report. Handa na lahat para tugunan ang epekto ng malakas na bagyong Ompong sa Regions 1, 2, 3, Cordillera Administrative Region at iba pang lugar sa bansa. Kontento naman si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsagawa ng command conference sa NDRRMC para tiyakin ang kahandaan ng gobyerno. The nitty-gritty was already discussed. I could understand already the apparatus being placed there. In the meantime, waiting for the crisis to happen because every typhoon is always a crisis. Mananatili si Pangulong Duterte sa Malacanang para i-monitor si Ompong. I think he's going to go there also, but more of just observe the operations because okay naman ang lahat. Everything that needs to be done is nandoon na. So, all he has to do is to report to me the progress of the whatever is being presented by the typhoon there in those places. Inatasan rin ng Pangulo ang mga miyembro ng gabinete na magsiuwi sa kanilang probinsya para tulungan ang kanilang mga kababayang maapektuhan ng bagyong Ompong. Nais rin ng Pangulo na palakasin ng gobyerno ang epektibong komunikasyon sa panahon ng kalamidad. There is one line for all government agencies, including the Department of Defense. But another line for just the military and the uniform police. Mayroon silang, they have their own. But I think that we should by this time have one only para isang tawagan lang. And if you can work on that, maybe towards the end of the year, next year we can have it. Gusto ko dalawa. Kung pakialaman yung military pati police, because just that one line, but they can connect with the line for all departments. Sa kasalukuyan ay nakapreposisyon na mga relief assistance sa mga apektado ng bagyo. Sa tanan ng NDRRMC, aabot sa mahigit 4 na milyong katao magiging biktima ni Ompong. Ikinasana ng AFP ang lahat ng transportation at mobility assets sa rescue operations. Inatasan na rin ng Department of Finance ang Bureau of Customs na ipalabas ang nakumpiskang bigas at canned goods para ipamahagi sa mga apektadong lugar. Activated na rin ang Task Force Resiliency ng Department of Energy para sa mabilis na restoration ng power supply sa mga nasalanta ni Ompong. Urgent need of rubber boats and 6x6 trucks to evacuate people. And it's just beginning. So sila yung nauna. In his words, sir, they're in desperate need. Hindi daw kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin?